Ayun, hello guys. Ayan. So ngayon naman po, may nagtanong sa akin, paano daw po mag-multiply sa may fraction at paano din daw po mag-divide sa fraction. So, sobrang, hindi naman siya madali. Pero, pag ito nalaman ninyo, masasabi niyo talaga, ay, ang dali lang pala. Ganon. Yan. So, itong ano na to, fractional multiplication in fraction at saka division in fraction is natutunan ko siya siguro mga high school po kung paano at isa rin po talaga ako sa ganun lang pala yun. Dati kasi nung elementary ako, hirap na hirap din talaga ako dyan, ganyan. Pero nung high school ako, siguro dahil nag-expand yung mga tinuturo sa amin, parang nagtuturo din sila ng mga tricks, yung mga teacher natin, kung paano mag-multiply, paano mag-divide in fraction. So, ngayon, ito naman ay ituturo ko sa inyo. So, madali lang din naman siya talaga. Ayun nga po, isa po sa mga lagi ko rin sinasabi sa mga estudyante ko, o mga tinuturuan ko, huwag mo sasabihin mahirap ang mathematics. Okay? Kasi kapag sinabi mong mahirap ang mathematics, tatatakan sa utak mo, mahirap ang mathematics. Pero kung sasabihin mo na madali lang ang mathematics, talagang magdadalian ka kasi yung tatatak sa utak mo, madali lang ang mathematics at masasagutan mo siya kasi nadadalian ka na. Ano? So, hindi ko sinasabi na, ay, ang yabang naman nito. Hindi. Kaya ako sinasabi lang sa sarili ko na madali lang ang mathematics. Kasi yun yung tinatak ko sa utak ko. Madali lang ang mathematics. Okay? So, here we are. Mag-multiply tayo at mag-divide tayo using sa fraction. Okay? So, yeah. So, paano ba mag-times muna? Mag-multiply sa fraction. Kunwari, mayroon kang 3/4 times 1/2. So, yan. So, una mong gagawin, ito times mo lang naman to dito. Yan. So, ito times mo dito. Ito times mo dito. So, 3 times 1, 3. 4 times 2, 8. Okay? So, ganyan lang kadali yung multiplication. So, ang sagot is 3/8. So, 3 times 4, saka 1 times 2. Okay? Then, magta-times ka ulit ng 3, 2/5 na lang to. 2/5 times 3/7. Yan. Or 6 na lang. 6 na lang. 3/8 na lang. Yan. 3/8. Yan. So, kapag ganyan, itong 2 at saka 8, divisible by 2 kasi yan. So, divisible by 2. So, ngayon, ika-cancel na lang natin. Ilang 2 ang meron sa 2? 1. Ilang 2 ang meron sa 8? 4. Kasi divisible siya. Divisible kasi itong dalawa. Kaya ika-cancel. Okay? So, 1 times 3, ilan? 3. 5 times 4, ilan? Over 2, over 20. Sagot, 3/20. So, ilo-lowest term pa ba natin? Wala na kasi na-lowest term na natin siya dito. Okay? Very good. So, kunwari, sabihin natin 3/4 times 2/6. Ayan. Sabihin natin 9. 2/9 na lang. Sabihin natin 9. Para, yan. So, ito ay divisible by 3. Tama po ba? 3 at saka 9 divisible by 3.
So, ilang 3 ang meron sa 3? Isa lang din. Ilang 3 ang meron sa 9? Tatlo. Tapos, yung 4 at saka 2, divisible by 2. Ilan 2 ang meron sa 2? Isa lang din. Ilan 2 ang meron sa 4? Dalawa. Ngayon, ito times mo to. Tandaan nyo ha, pag ganun lang po ang times niyan. Pag ganun. Dapat lang. 1 times 1 is equals 1. 2 times 3 is equals over. Diba? Equals 2 times 3, 6. Ang sagot, 1 over 6. Okay? Ang multiplications, ang infraction is tapat lang po niya. Pero para hindi na po kayo mahirapan, i-lowest term nyo na po hanggat maaari kung divisible sila. So, paano ko malalaman kung tama talaga itong sagot ko kahit hindi ko siya nilolowest term muna? Okay? So, ganito po yan. Kunwari, dito tayo sa 2 over 5. 2 over 5 times 3 over 4. Kung hindi mo siya nilolowest term, eto, ganyan pa rin po ang sagot niya. 2 times 3, 6. 5 times 4, 8 pala yun. 8 pala, sorry. 8. Yan. 5 times 4, 40. Ngayon, silang dalawa ay divisible by 2. Ilang 2 ang mayroon? Yan po ay yung dalawang to. Divisible by 2. Ilang 2 ang mayroon sa 6? Tatlo. Ilang 2 ang mayroon sa 40? 20. So, 3 over 20. Parehas pa rin po. Okay? So, dito rin po, parehas din naman po yan. So, yan po ang multiplication in fraction. Paano naman po sa division? So, kunwari naka-encounter po tayo ng division, di ba? So, 1/4 divided by, yan po. So, divided by sa 1/4. Ayan. Ayan natin. Divided by siya. So, una pong gagawin natin is kunin po natin yung reciprocal ng pangalawa lagi. Hindi po dito ha, ang reciprocal, kundi dito. Ano ba yung reciprocal? Ibig sabihin, binaligtad. Okay? Paano yun gagawin? Mare, 1/2. Okay po? Itong multiplication na to, magiging times na po siya. Okay? Magiging times. Then, itong ano na to, magbabaligtad po siya. Paano yun? Yung 4 na sa taas, yung 1 na sa baba. Ganyan na po siya mangyayari. Then, tandaan natin, ang multiplication, pag ganun po yung pag-multiply. Pero, bago natin siya multiply, i-lowest term na kagad natin. Kasi, itong 2 at saka 4, divisible by 2. Tama po? So, ilang 2 ang meron sa 2? Isa. Ilang 2 ang meron sa 4? Dalawa. So, 1 times 2 is equals 2. 1 times 1 is equals 1. So, ano pa ba natin to? Nilolowest term natin siya. Bakit? Kasi ito, ang nasa taas ay mataas sa baba. Ang numerator ay mas mataas sa denominator. Okay? So, ang nangyayari, ilang 1 ang mayroon sa 2? 2. Walang butal. So, ang sagot, 2. O di kaya, dahil 1 to, kung ano yung nasa taas, yun na yun. Okay? Cancel mo lang siya. Kung ano yung nasa taas, yun na yun. Okay? Sa pa, one example ulit tayo. So, kunwari, meron tayong 3/4. Okay? Divided by okay, 9 over 2. Ayan. 3/4 divided by 9 over 2. So, paano natin gagawin yan? So, ngayon, ito, bibigyan lang natin 3 over 4. Tapos, ito,
Yung division, mababago siya, magiging multiplication. Okay? Tapos ito, sabi kanina, ibabaliktad lang natin sila. Okay? So, yung 2 ay nasa taas na. Yung 9, nasa baba na. Okay? Ganun lang siya. Then, kunin na natin yung lowest term nila. Yung lowest term na natin sila. So, ito, at ito, divisible by 3. 3 and 9. So, ilang 3 ang meron sa 3? Isa. Ilang 3 ang meron sa 9? Tatlo. Then, ito, yung lowest term natin, yung 2 at saka 4. Ilang 2 ang meron sa 2? Isa. Ilang 2 ang meron sa 4? Dalawa. Then, times na siya pa ganon. Okay, pa ganon. Okay, patapat lang. 1 times 1 is equals 1. 2 times 3 is equals 6. Yan na po yung sagot. Okay? Ganyan po ang pag-solve. Ganyan lang po kadali ang pag-solve ng multiplication and division sa fraction. So, ayun po, hopefully natutunan niyo po kung paano mag-divide, mag-multiply sa fraction. So, ganun lang po siya kadali. Ulit-ulitin niyo lang po yung video na to. Para po pag may question kayo or parang nalalabang, ulit-ulitin niyo lang po yung video para po mas maintindihan niyo lalo yung pagpa-fraction at pag-multiply sa pag-multiply at pag-divide sa fraction. Okay? So, yun po. Maraming salamat po. Hopefully, nasagot ko po yung tanong niyo po, kung sino ka man, at kilala mo yan. So, kung paano mag-divide at mag-multiply sa fraction. So, comment below lang po. Yung iba kasi nahihiya po mag-comment. So, nagme-message na po sa akin. At kaya rin naman kasi sila nagme-message kasi para hindi rin naman sila makilala, di ba? So, hindi ko rin naman pwedeng i-expose yung mukha nila o yung pangalan nila. Then, ayun nga po. So, hopefully, nasagot ko po at may matutunan po kayo. I-share nyo po, i-like nyo po ang aking video na to. At para supportahan nyo rin po ako para matuloy-tuloy po natin to. Mag-comment below po kayo kung ano yung mga tanong na gusto nyo itanong sa akin. About mathematics lang naman pa. Okay? So, ayun po. Maraming salamat. Guys, thank you po sa panonood ninyo and God bless po. Ingat po.